Okay, everyone, good afternoon, good day, good morning, good evening to all of you. Our video for today is para paano natin malalaman kung yung agency na ina-applyan ng ating mga kababayan na OFW para makapag-apply sa abroad is legit. Kasi ang daming, excuse me, dami kasi yung online scammer sa FB, di ba? Makita nyo, dami nag-hiring dyan ng mga kahit tao na pumunta sa ibang bansa at nag-hire sila online. So, para makasiguro tayo na legit yung agency, ganito po ang gagawin nyo para hindi kayo maloko. I-check po natin sa website mismo ng DMW o kaya POAA kung yung pangalan ng agency is legit. So, ganito mga gagawin natin. Search natin yung dmw.gov.ph, ganito pa lalabas. And then click nyo lang itong DMW Department of Migrant Workers. Makakapasok na tayo sa website ng DMW. Ito po yung dating POAA na DMW na. Ito po yung kanilang site. Scroll down lang natin. Makikita natin dito itong may mga blue na to. Ito si number 1. Ito, issuances, OFW pass, online services, licensed recruitment agencies, approved job orders, procurement, and FAQs. So, ang concern natin para malaman kung legit yung agency na nakita natin online o ang ina-apply natin is this one. Click natin itong Licensed Recruitment Agency. Click lang nyo lang ito. Tapos ito, may note siyang nakalagay. Sabi niya, this list includes all recruitment agencies licensed by POAA to recruit Filipino workers for overseas jobs, both land-based and sea-based. Also included were agencies which have been closed down or permanently banned from participating in the recruitment industry, and agencies with licenses which were cancelled or suspended. So, dito po natin malalaman. Scroll down lang natin. And dito po. Itong bakanting to, itong box na bakanting to, dito natin i-encode, ita-type yung agency na gusto natin i-check kung legit siya, kung approved siya ng POAA. Makibabasa natin dito, license status of recruitment agencies as of December 21, 2024. So, kahapon. As of kahapon, nag-update siya ng every 2 hours. Okay. Like, for example, try natin. Kasi, lagi kong nakikita itong agency to, Mercan. So, i-type natin ang Mercan. Type natin ang Mercan dito sa box. Then, search. Lalabas yung status ng agency na may Mercan na salita. Okay. Like, for example, this one. ANM Mercantile. Ang status po niya is, makikita nyo naman, delisted na siya. So, hindi na siya pwedeng applyan. Eto, may nakalagay na valid license pa siya. So, anong agency siya? Mercan Canada Employment Philippines Agency. So, check. Ganun lang po pag-check ng agency kung legit pa siya sa POAA. Nakalagay dyan yung representative, si Jose Eduardo S. Yuson. Yung address ng agency. Then, contact number, tsaka email ad. So, ganun po siya ang pag-check. Okay, check natin sa baba. Ito, meron siyang sinasabi na forever ban. May forever ban siya. Ano itong forever ban? Mercantile Shipping Lines INC. So, forever ban na po siya. Hindi na siya pwedeng mag-recruit ng mga Pilipino papunta sa ibang bansa. Ganun lang po kadali. Para po hindi tayo maloko ng mga online scam. Kasi ang daming nag-hire ng mga trabaho papunta ibang bansa sa FB, kung saan sa social media.
Pero hindi natin alam yung license pala noon wala na or hindi sila license ang PUAE. Okay. Additional information, paano naman yung mga approved jobs? Andito rin po, approved job orders. Click natin yan, approved job orders. Okay, nandun na tayo. Ibaba natin to. Eto, may sinasabi dito is, sa approved job orders, the list was called from the licensed recruitment agencies, active job orders for the past 2 years. So, yung nandito sa loob ng DMW, ito yung mga active job orders for the last 2 years. So, check natin yung date para hindi tayo malito. The job orders are considered active unless cancelled by the employer or recruitment agencies. So, habang nandito pala sa loob, active siya. Ayan. Important reminders. Ito na nga. Verify with the agency if the job order is still active or not. So, maghanap tayo ng job order yun na approve o hiring. Then, i-check natin sa agency kung active or hindi. Okay, ganito po ang gagawin. Ayan. Ito naman sa box na to, dito lang natin ito-type yung job order, yung position na hanapin natin. Pero check nyo rin dito kasi may nakalagay dito na dito sa may area na to. As you can see here, job site, agency, principal, then position. So, maghanap tayo ng approved job order sa job site. Ibig sabihin yung job site, ito yung lugar, yung country na mag-offer ng approved job orders. For example, job site yung nakaklik natin So, for example, job site ay Canada tayo. Punta tayo sa Canada. Encode natin Canada and then search natin. Ayan, lalabas yung mga job hiring sa Canada. Ito po yun. Job site Canada. Yung position. Yan no. Worker production worker kailangan niya. Ang agency niya is PhilHR Manpower Development and Services Specialist Corporation. Ayan. Accreditation. Regular accreditation. Ang kailangan niya is isa. Approved siya is nung this year lang, nung 9/5, ano bang 9? January, February, March, April, May, June, July, August, October siya approved. So, nandiyan pa siya. So, pwede natin i-check sa agency na PhilHR kung available pa tong worker production. Ito po yung mga legit ganitong lalabas pag yung job site ang i-click natin. O, yan, di ba? Ang dami, Total records ng hiring sa Canada, 1,083. Napakarami. Hanapin nyo lang dyan. Para hindi tayo maloko mga kababayan ko. Okay. Paano kung yung hanapin naman is position? I-click po natin yung position dito. Position. And then, dito sa box na to, ilalagay natin yung position na gusto nating makita. Example, kasi factory worker. O yan, factory worker, search. Wait natin. Okay, ito yung mga factory worker na may hiring from different countries, position, agency, ilan yung kailangan, kailan siya approve. Kunyari, ito, si number 1. Factory worker ng tsinelas sa United Republic of Tanzania. Sa Africa ito mga kapatid. 50 kailangan niya, dami Sa Romania, factory worker, ito yung agency niya. 25 ang kailangan niya, dami. Sa Turkey, sa Croatia. Diba? Ganito lang pag double check kung legit siya mga kapatid. Kunyari ito, sa Croatia, fish factory worker. O yan dalawang kailangan. Fish factory worker, isang kailangan. Faroe Island, dami kailangan sa Faroe Island, 19. Double check natin to. Faroe Island, sa ba to?
na hindi na kailangan. O, saglit. O, pag di natin alam, check natin saan ba yung Faroe Islands. Check natin yung Faroe Islands. Kung saan yung Faroe Islands. I-google search naman natin. Google Map. Kasi parang may idea kayo saan kayo pupuntang bansa. Faroe Islands. Faroe Islands. Saan ba itong Faroe Islands ito? Baka masyadong malayo na to. Baka, okay. According kay Google, ito si Faroe Islands. Pero, ipalakay natin para makita natin kung saan ito. Mukhang sa Europe siya. Okay, yes, sa Europe siya. Ay, yung Faroe Islands. Sa Europe nga to. Ito yung UK. Ito yung Norway. Okay. Sa taas siya ng UK, yung Faroe Islands. So, magpo-browsing delights kayo dyan. Masyadong malayo. Balik tayo sa DMW. Okay po, ganun lang yung pag-check. Pag-position nakalagay dito, yung title ng work ay ilalagay. Pag yung job site naman, yung kung saan country kayo. Pag yung agency naman, ito ang click natin, agency. Tapos ilalagay niyo yung agency. Ganun lang po kadali para hindi tayo maloko ng mga online scammers. Kasi napakaraming nag-hiring sa mga social media platforms. Hindi naman sila approved ng POAA. So, napaka-delikado. Tulad dito, ito. DMW warns public versus online job scam. Nag-warn na. Nagpalabas na ng warning ang DMW noong September 17, 2024 tungkol nga sa mga online job scams. Ito. Ayan, mababasa nyo yan. Ayan. Ito. Sabi dito, any transaction relative to overseas job application should be conducted within the registered business address of a licensed recruitment agency. Likewise, the collection of any fee from a worker must always be accompanied by an official receipt which shows the amount paid and the purpose of the payment. Kasi may mga nag-hire ang mga agency na sa ibang bansa. So, paano nga naman yun? Hindi pa natin alam kung paano yung process na. Pero, as of this day, dapat legit lang talagang apply natin. Base at may approval ng POAA. Mga kapatid. I hope this one helps you. Sa mga hindi pa alam, malaking tulong to na i-check po natin lagi sa Departments of Migrant Workers, ang mga nakikita nating mga hiring, lalo na yung mga bound to ibang bansa kasi ang daming nagkalat ng mga online scammers. Po, if you really appreciate this simple vlog, please don't forget to subscribe to my channel and see you on my next vlog. Maraming salamat po. Merry Christmas everyone. Thank you and see you on next year.